70 araw nang suspendido. Pero posibleng patawan pa ng maximum na parusang dismissal ang ama ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Lumalabas sa investigasyon na naiwan niya ang mga baril niya sa sasakyan na naghatid sa shooter, kaya ito nakuha. Pero paano ito nakalusot? Sa campus security. Nakatutok si June Veneracion. Isa sa mga tanong sa malagim na pamamaril ng isang 14 anyos na estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Paano niya naipasok ang ginamit ng mga baril, gayong may security inspection papasok ng eskwelahan? Lumalabas na ang ginagawang security inspection sa pedestrian gate lamang para sa naglalakad papasok. Pero nakasasakyan pumasok ang batang shooter, kaya di dumaan sa inspeksyon. So they have to review and they have to reformat their security measures. Sa investigasyon ng pulisya, inihatid siya papasok ng driver ng kanyang amang Customs Police Chief sa Port of Zamboanga. Naiwan daw ng ama ang kanyang mga baril sa loob ng sasakyan at pagbaba ng bata sa basement ng eskwelahan, dala na niya ang mga ito. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Isa sa mga baril na ginamit ng minor de edad sa pamamaril, issued ng custom sa kanyang ama. Ang isa pang baril, personal na armas naman ito. Umiiyak at humingi umano ng pasensya ang ama ng shooter nang makausap ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Obvious naman na pabayaan niya yung baril niya. So titingnan natin kung ano yung maximum na pupwede. Kasi gross neglect talaga yan eh. Ang maximum doon, dismissible offense talaga yan. Base sa investigasyon ng PNP, hindi raw bababa sa 7 bala ang ipinutok ng shooter gamit ang .40 caliber at 9mm pistol ng kanyang ama. Ang pamamaril, tumagal lang daw ng 2 minuto. Ang grade 10 student na nasawi, 15 anyos lamang. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung sadya siyang tinarget o nagkataon lang. May isa pang estudyanteng nadaplisan ng bala. Nagbaril naman sa sarili ang shooter. We're looking into the friends, we're looking into family, we're looking into his habits. And we're looking at the physical evidence like the firearms, paano ginamit. Ayon sa mga otoridad, may mga indikasyong na-impluensyahan ang junior high school shooter ng online gaming platform na Roblox. Sa mga chat group umano ng platform, nangyayari ang mga pagpaplano ng karahasan. Parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number 1 in his class. So, never had behavioral problems. So, we are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito. Nakikipag-coordinate na ang PNP sa mga social media platform para i-take down ang mga video at litratong may kaugnayan sa pamamaril para hindi na kumalat pa. Umapila rin ang DILU sa Kongreso na magpasa ng batas na magbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga gun owner kapag nagamit ng iba ang kanilang baril sa krimen. Andito po ang PNP. We will keep you safe. We will do everything. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang pag-alam ng mga otoridad sa ugat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa pag-asang hindi na maulit ang trahedyang kumitil sa buhay ng 2 menor de edad. Bukod dyan, ang malalim ding sugat na iniwan sa iba pang estudyante, guro at school personnel na sinisikap na tugunan ng mga psychosocial expert. At mula pa rin sa Zamboanga City, nakatutok live si John Consulta. John! Vicky, sinisimulan na ang psychosocial intervention para sa mga guro at estudyante na naipit sa school shooting na naganap sa loob ng Ateneo de Zamboanga kahapon. Patuloy ang pagdating ng mga nagtitirik ng kandila at nag-aali ng bulaklak sa harap ng gusali ng Ateneo de Zamboanga kung saan nangyari ang malagim na pamamaril. Mahirap maintindihan kung paano aabot ang isang 14 anyos lamang na bata sa pamamaril ng kanyang mga kaeskwela. Ang mga nasaksihan at narinig kahapon nakaukit na sa alaala ng mga estudyante at mga kalapit na residente. 2 putok lang ata yun. Yung umpisa? Umpisa. Tumatakbo sila palabas. Meron, wala nang sapatos, saka medyas ang tumatakbo dahil sobrang panic nila. Nakalimutan natin. Sa unang
Akala namin na mga classmate ko, simulation lang. Pero Walang polis. noong umaga, biglaan naman yung nagtira. Natakot kami lahat, di namin alam anong gawin. Ang DSWD nagsasagawa na ng post-trauma informed care di lang para sa mga nasaktan, kundi maging sa buong komunidad ng paaralan. Maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga kabataan dito na nag-aaral sa Ateneo, pati yung mga pamilya, pati yung mga guro, nakikisimpatya kami sa kanila kasi lahat sila biktima. Ang napatay ng bata, 15 anyos lamang na grade 10 student. Humiling ng privacy ang kanyang nagluluksang pamilya at tumanggi munang magbigay ng panayam. Nakipagpulong naman si Education Secretary Sani Angara sa mga leader ng Ateneo de Zamboanga University para mapag-aralan ang mga dapat gawing aksyon para mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ang malungkot dito, hindi natin akalain talaga na mangyayari dito sa estudyante dahil mataas po ang standing siya, number 1 siya. Parang valedictorian ho siya. So, tinatanong namin yung kanyang mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama, parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang ho. Sabi ng tagapagsalita ng Binoong Special Investigation Task Group, patuloy nilang iniimbestigahan ang mga posibleng motibo ng grade 8 na shooter. Ang ginamit niya sa pamamaril ang mga baril ng sariling ama na nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Nakausap na raw ito ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at sinuspinde ng 70 araw habang gumugulong ang investigasyon. Ang batas ay batas kung meron siyang pananagutan dahil yung baril niya ang ginamit o mga baril niyang ginamit, wala naman tayong magagawa kundi ipatupad ang batas. Kami naman po ay constant na nakikipag-coordinate sa kanila po. So, ang sa atin na lang po dyan, sir, is kung tatanggapin po nila or ano yung commitment nila para makipag-cooperate sa amin. Pero kami po ay lagi po kaming pumupunta sa kanila at lagi po kaming nagpapakita ng aming sincerity na mabigyan po ng hustisya ang biktima natin. Vicky, base sa impormasyong ating nakuha ay nailibing na kaninang umaga ang grade 8 shooter. Samantala ay patuloy pa rin naman nagpapagaling ang ilang mga estudyante na nasaktan sa pamamaril. Samantala, Vicky, ay makasagawa daw ng parallel investigation ang NBI sa nangyaring insidente. Yan ang latest mula sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima at mga survivor ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Magbigay rin siya ng mga suhestyon sa mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. At nakatutok si Tina Pangniban Perez. Sa mismong campus ng Ateneo de Zamboanga University, nasawi sa pamamaril ang isang grade 10 student. Kaya nang bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima, kabilang sa tinalakay nila ay ang mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Hindi na niya dinetalye ang iba pang napag-usapan. Hindi ko po makwento sa inyo kung ano yung napag-usapan namin dahil hindi ako nagpaalam kasi sa kanila. Pero napag-usapan namin yung mga pwede pang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga paaralan para mas maprotektahan natin yung ating mga mag-aaral. Dinalaw rin ng bise ang mga survivor ng school shooting. Ayon sa bise, naisip na niya ang posibilidad na mga ganitong insidente noong sekretary pa siya ng Department of Education o DepEd dahil nangyayari rin ito sa ibang bansa. Kaya nga din po na pinalakas namin yung Learners' Rights and Protection Office o LRPO noong ako ay kalihim ng Department of Education para sila yung gagawa ng programa para number 1 sa anti-bullying natin, pangalawa sa psychosocial wellness program. Mahalaga rin para sa bise ang monitoring sa mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Pero kung pabor ba siyang iban ang mga menor de edad sa social media, sabi niya, ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.